life in Christ to all of us. Magandang umaga po sa ngalan ni Hesukristo. Hiyati jibe ping an tai ke ho jak hi. Kam xia xiong te. Lan jin hua hi huan giang mui ji ui lai cham ka lai o tiong hua ki to kau hui. Ginalit si chit ge chap kau ho. Di kong diap lak ni. E bang tiang dian hap chong pai. Isang napakainit at napapagpalang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Joint Sunday Worship Service. Napakasaya po naming makasama kayong lahat ngayong umaga. Narito man po kayo sa sanktuaryo o nakikibahagi online, sama-sama tayong magalak sa presensya ng Panginoon at sambahin siya ng may buong pusong puno ng kagalakan, pasasalamat at pagpupuri. Habang nagpapatuloy tayo sa ating paglalakbay ngayong taon, papasalamat tayo sa walang sawang katapatan at kabutihan ng Diyos. Marahil iba-iba ang ating naging takbo ng ating linggo. May masaya, may pagod, may puyat, at baka may ilan na napilitang bumangon dahil linggo ngayon. Ngunit anuman ang ating pinagdaraanan, mabuti ang Panginoon. At karapat-dapat siyang sambahin. Kaya't sa pagsisimula ng ating pagsamba, ihanda po natin ang ating mga puso at ituon ang ating mga isipan sa ating Panginoong Hesukristo. Ang ating tagapagligtas, ating pag-asa, at ang tanging karapat-dapat sa ating pagsamba at pagpupuri. Dilan kai si kiang pai si chun niulan pipan lanesim hian chai be chia pe boksu tuanialan jin hiang hue chong ki to. Let us prepare our hearts as Reverend Gonzalo Pe leads us in pastoral prayer. Kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo. Peace of Christ be with you all. Before we have our worship together, samahan niyo po ako as we pray this morning. Okay, tayo po yung manalangin. Sa Philippians 4, 6 and 7, sinabi ni Apostle Pablo, "Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Panginoon, our most gracious God and Heavenly Father, salamat sa biyaya, sa gift of prayer. It's our prayer this morning that we as a church bilang iglesia would believe in prayer. Not because we are born with the power of it, but because you brought us into a relationship with yourself and told us to pray. Panginoon, we acknowledge it's not the act of prayer that does us any good, but the object of our prayer. And we get to pray to you dahil ikaw yun. We don't pray to a cold and impersonal universe. We don't plead the favor na mga imahe na kathang-isip. We don't try to arrange luck or swerte so it benefits us instead of harm us. But rather, we speak to a loving Father who created the universe and created us and began a relationship with us. You tell us that as our Heavenly Father, you love to hear from your children. Sinabi mo rin na you love to act on our prayers and act through our prayer. So Panginoon, as a church, mamuhay tayo
as if prayer really matters. Let us worship as a church as if prayer really matters. Let us not grow weary dito sa gawaing ito ng panalangin. Let us believe that often the best things we can do is not to act first, but pray first. Let prayer be our first instinct rather than our last resort. Let it be instrument rather than supplement to all we do and all we are. As a church, let us be a praying church. First on Sunday as we gather together in corporate worship, in our pastoral prayer, and then through the week as we gather in family worship and as we meet with friends in our small groups and as we have our times of personal devotion. Heavenly Father, tulungan mo kami manalangin. Help us make a priority of prayer and help us to see and celebrate the answers to prayer. Bigyan mo kami ng confidence that our prayers matter not because we found just the right formula and not because we've just said the right words, but nakikinig ka sa aming panalangin because we know God and are known by Him. Dahil kilala ka namin at kilala mo kami. As a church, let us pray boldly. Let us pray confidently and let us pray constantly. Hayaan nating sugurin ang gates of heaven through our prayer. And let us pray until the day Christ returns. All the while, let us be thankful for the gracious gift na binigay sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Father God, we want to offer you thanks for each person na dinala mo sa umagang ito dito sa aming sambahan. Mga kaibigan from afar, guests man or visitors, we thank you that you continue to add to our number. And I pray that we as their brothers and sisters would welcome them in the name of our common Savior, Jesus Christ. And for them and others na who are new dito sa iglesyang ito, I pray that they would join into the life of this church, maging member and deploy their gifts and talents right here for the good of your people and the glory of your name, Jesus Christ. Panginoon, I thank you for this day and for the life opportunity to worship you this morning right here and right now. Aming panalangin that during this time that we have together, we would be able to set aside any concerns of daily life for a while. Hayaan namin isang tabi ang mga balakid, problema sa umagang ito, that we would be able to be fully present here and now in our minds and our hearts. Panalangin namin that we'll be able to be still and know that you are God. We pray that you would equip Reverend Bansuelo to preach the word with power. We know that the power is not in him, but sa iyong salita. Ang paghayag ng iyong salita is only effective because the word is effective. So Panginoon, let His word be consistent with your word. Let His mouth speak what has come from your mouth. At kami naman bilang makikinig, let us be attentive and eager to hear, trusting that in preaching, we are not just hearing the words of a man, but the truth of God. So, Panginoon, I pray that we would set aside whatever distractions or concern we've carried here with us today.
And let us listen and be changed. Kung kailangan man kami ma-rebuke, let your word rebuke us. If we need to find encouragement, let your word encourage us. And if we need to find hope, let your word brings hope today. So that we will be even more conformed to the image of Jesus Christ. So Panginoon, salamat muli sa umagang ito. Ito ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesucristo. Amen and amen. Sa sandaling pong ito, ihanda po natin ang ating puso at isipan habang tayo ay inaanyayahan ng Diyos na sumamba at magbigay luwalhati sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang salita. Simulan po natin sa pagbasa ng kasulatan sa wikang Tagalog. Atin pong matutunghayan sa mga awit 98, 78, talatang 4 hanggang 6. Magkaingay na may galak, lahat na nasa daigdig. Si Yahweh ay buong galak na purihin sa pag-awit. Sa saliw, lahat mawit. Si Yahweh, purihin sa ating mga tugtugin. Tugtugin din ang trumpeta na kasaliw buli. Psalms 98, 4-6. Shout fully to the Lord, all the earth. Break forth in song, rejoice and sing praises. Sing to the Lord with the harp and the sound of song. With trumpets and the sound of a horn, shout joyfully before the Lord the King. 詩篇98章第4節到第6節，全體對龍要向耶和華歡樂，要發起大聲喜和歌唱，要用琴唱頌耶和華，琴甲絲歌的聲音歌唱伊，用號甲角聲大君王耶和華面前歡呼。Tayo po'y manatiling nakatayo. Yan chay lambe, yung huwahi e kam unesim. Tikim pa'y olo tuan tuye tuanya sakap olo kap kim pa'y lanetsu. Let us continue to worship our Lord with joy and thanksgiving as the praise and worship team lead us. Come and worship. Good morning, church. Good morning. Morning. Church, let's posture ourselves for worship. This morning, let's remind ourselves for what God has done for us. Remind ourselves for what Jesus done for you, for His goodness. Let's pray. Holy Spirit, we welcome you in our midst. Father God, have your way. We thank you, Lord, that you meet us exactly where we are. Thank you, Jesus. Be with us, Lord. Fill us, Lord, with your holy presence. In Jesus' name. Church, I encourage to not hold back your praises. Do not hold back, because I believe the reason you're here is because you want to worship God. Amen. So this morning, let's pour out our love and our adoration to our King. Let's worship Him. Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle,
is a place where you promised to be. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Meet us, Lord, 'cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Meet us, Lord, we pray. As I walk now through the valley, let your love rise above every fear. Like the sun shaping the shadow, in my weakness your glory appears. I'm not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Meet us here again, Lord, 'cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Meet us here again, oh Lord. Meet us here again, oh Jesus. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, to dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Thank you, Lord. Not enough unless you come. Will you meet me here again? Meet us, Lord. 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Meet us here again. Thank you, Jesus. Meet us, Lord. Thank you, Jesus. In Matthew 8:20, Jesus says, "If 2 or 3 are gathered in my name, I am in the midst of them." So let's have all the real congregation to celebrate because I believe Jesus is here. Amen. Who breaks the power of sin and darkness? Whose son is mighty and
is so much stronger. The King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder and makes us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you will take my place. That you will bear my cross. You lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you will take my place. That you will bear my cross. You lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Sing, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love. That you will take my place. That you will bear my cross. You lay down your life. That I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Hallelujah. Thank you, Jesus. What makes God so amazing is His humility and sacrifice. It is breathtaking to know that God gave His life for us. And instead, tayo ang magbayad sa ating kasalanan. Ginawa na ng Panginoong Diyos so we can have our freedom. Amen? So, this morning, let's worship the Lord for His amazing love. Thank you, Jesus. I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Let's sing it once again. I'm forgiven. I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me
Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. That is my joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. Let's lift up the name of Jesus. Jesus, you are my King. 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 Yes, Lord. Jesus, you are my King. Amazing love. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. That is my joy to honor you in all I do. I honor Yes, Lord. We worship you. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. To worship the Lord and sing my soul. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How
saves my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow with humble adoration and then proclaim, my God, how great Thou art. When Christ shall come, when Christ shall come, with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great Thou art. Rolling the tide, tornado to ocean, meet and wake Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Hallelujah! We praise you, Jesus. Thank you, Lord. All the glory and honor and praise to you alone, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Church, be seated. Tunay na kay dakila ng habag at pagmamahal ng Panginoon para sa atin sa pagkakataong ibinigay niya sa lahat upang magsisi at manumbalik loob. Kumilala kay Hesukristo bilang tagapagligtas at tanggapin ang karapatang maging anak ng Diyos. Matanto nawa natin ang katotohanan ito mula sa talinghaga na napariwarang anak na siyang paksa ng ating pag-aaral sa araw na ito. Bilang paghahanda sa pagtanggap ng mensahe ng Panginoon,
Sabay-sabay nating basahin ang aklat ng Lucas, Kapitulo 15, talatang 11 hanggang 32. Lakasan po natin ang pagbasa. Sinabi ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, magkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon. Kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga ang mga bungang kahoy na pinakakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y nagutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak niyo. Bilang na lamang niyo akong isa sa inyong mga alila. At siyang umuwi sa kanila. Ama, at dahil sa matinding awa at patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan niyo siya. Suotan niyo siya ng singsing at sandalyas. Katayin ninyo ang pinakamatabang guya at tayo kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan, at sila nga'y nagdiwang. Nasa bukid doon ang anak na panganay. Nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugal ang isang utusan at tinanong, Bakit? Anong mayroon sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, sagot ng alila. Pinapatay po ang inyong kapatid. Walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailan hindi ko kayo sinuway. Minsay, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito, nalubustay ng kanyang kayamanan sa masamang babae. Pinagpatay pa ninyo siya ng pinakamatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Narapat lang na tayo magsaya at magdiwang sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit buhay na wala. Ngunit muling natagpuan. Pagpalain po ng Panginoon pagkabasa ng kanyang salita. Praises be unto the Lord for the faithful reading of His word by His people and for sending to our pulpit His anointed mouthpiece. This morning, in the person of a seasoned minister and scholar whose familiar voice is heard far and wide over 702 DCAS of Far Eastern Broadcasting Company. He is serving as a resident preacher at Christian Gospel Center in Valenzuela. He is a loving husband to Remy and a responsible dad to Hannah. Let us clap unto the Lord and listen wholeheartedly to Reverend Jonathan Edward J. Valenzuela.
Ayan mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. So maganda po yung ating pinag-uusapan, no? May kinalaman sa mga parabola ng Panginoon. At ang atin hong pag-uusapan ngayon ay yung Parable of the Lost Son. Alam niyo ba na yung Luke chapter 15, ito yung kung tawagin nila is the lost and found section of the Bible. Kasi nandyan yung parable of the lost coin, nandyan yung parable of the lost sheep, at nandyan yung parable of the lost son. So ngayon, tingnan muna natin. Kayo ba ay nakapunta na sa mga mall? Pagkalimbawang kayo po ay nakaiwan ng inyong payong at iba pang mga gamit, saan kayo pumupunta para baka sakali mahanap? Lost and found, no? So, taas niyo yung kamay ninyo kung ito yung mga bagay na babalikan ninyo. Okay. Payong. Sino po pag nakaiwan ng payong, babalikan? Hahanapin pa. Payong, okay, no? Latang maraming nakaiwan ng payong. Wallet. Nawala ang wallet, babalikan. Okay, mahalaga ang wallet. Anak, naiwan yung anak, babalikan. No, ayan. Yung iba, ayaw na. Bakit ho natin ito pinag-uusapan? Because in Luke chapter 15, yung lostness ay hindi po pagtingin ng mababa. Lostness entails value. Ibig sabihin, yung pagbabanggit ng Panginoon sa mga parabolang ito na yung mga nawawala ay hinahanap, ibig sabihin ito po ay pinahahalagahan. So ito yung pagsasalarawan ng Panginoong Diyos kung papaanong tayo ay ninanais ng Panginoon na makatagpong muli. At mula po dito sa parable ng prodigal son, usually ang ating ginagamit ay atit mo makita ang mga bagay na ito. So lampasan na po natin yung passage kasi nabasa na po natin yan. So tingnan natin ang una. Tingnan po natin dito yung character, no? Kasi may ama, obviously may dalawang anak na lalaki, may panganay, at ito pong ating mas tututukan ay yung kanyang nakababatang anak. Alam niyo yung kanyang closeness, no, sa kanyang ama ay hindi nagsasabi na siya ay malapit ang loob sa kanyang father. Dahil sa kabila na siya marahil ay may pinakikinabangan, nandoon yung kanyang security, nandoon yung kanyang safety and provision within the confines ng kanyang buhay with his father. Yung loob niya ay parang malayo sa kanyang ama. Pero nag-manifest yung isang uri ng character sa kanya. Ano ho yung mapapansin natin? Ang sabi na madami, itong younger son was considered shameless. Hindi siya nahihiya. Alam niyo na yung ibig kong sabihin. No? Hindi ko lang ma-form ng mga salitang hindi mukhang masakit sa tenga. Bakit daw? Alam niyo ba in the Jewish custom na ang typical na naghahati ng mana is the father. Ikaw yung owner eh. You have the authority para ang mga bagay na ito i-distribute sa iyong mga anak. Meron pa silang practice the right of the firstborn. No? Kaya kilala niyo si Pastor Jebo? Yung kapatid ko, kaya masama loob noon kasi second-born. Ang idea kasi, usually, ang pangangasiwa iniiwan sa panganay na anak na lalaki. And most of the time, yung distribution ng wealth, kung hindi ididikta ng ama, ay siya yung magsasabi kung paano at kailan i-allocate. Pero dito ang lumapit ay yung bunsong anak at hinihingi niya. Dalawang bagay ang malamang implication ng kanyang ugali. Una, parang sinasabi niya, dinidiktahan niya yung ama niya, bigay mo yung sa akin. May pangalawa, it's almost as if na kanyang wini-wish, sana wala ka na. Para makuha ko na yung pwede kong pakinabangan mula sa iyo. Kung ikaw yung magulang, syempre masakit yan. At yun ay isang dahilan para sana magalit yung ama. But in this case, may kita natin na yung tatay dito is very patient at meron siyang sense of understanding. At pinapakita yung kanyang pagmamahal doon sa anak niya kahit na yung damdamin nito at pakikitungo sa kanya can be considered na wayward, no? Hindi ayos. May pangalawa. Mapapansin din natin na hindi lang siya considered na shameless, may insult sa kanyang father. Alam niyo, usually pagka pinag-uusapan yung 10 Commandments, may kita niyo yung first 4 Commandments is related to God, di ba? Sa God ay binibigay natin ang tinatawag na total obedience and worship. Kaya sa Exodus 20, love God above all. Yan yung pinaka-summary niyan. Pero dun sa 5th commandment, which is honoring your parents, ang binibigay doon ay high respect. Ibig sabihin, meron kang dapat pagpapakita rin ng paggalang. Of course, hindi ka pantay ng Diyos yung magulang. Mas mataas ang Diyos. Pero doon ay pinapakita na kinakailangan may pagsaalang-alang tayo. Bahagi ito ng design ng Panginoon sa family. Right? Kaya nga, ang tatlong institusyon na tinatag ng Panginoon sa lupa, ang una ay pamilya,
Pangalawa ay yung pamahalaan. At yung pangatlo ay itong church, yung kalipunan ng mga mananampalataya. At lahat siya ay may mga instructions for governance. Sino mamumuno, ano ang papel ng bawat miyembro, paano pinagtitibay. Lahat siya may kita natin dyan. Pero dito may kita nga natin, itong anak na ito, hindi siya nagpakita ng ganong kataas na respeto sa kanyang ama. At merong pangatlo. Ang sabi dito, he was very impulsive at selfish. Kasi yung kanyang desisyon ay pangsarili lang. Naisip niya, gusto kong gawin ng mga bagay na ito. Hindi niya kinonsider yung mas malaking epekto. Ang kanyang gusto, mapangyari na agad ito. So, doon natin makikita na parang masyadong short-sighted siya. At yung konteksto ng kanyang buhay parang umiikot lang sa kanya at sa kanyang kagustuhan. Hindi na niya naisip yung broader perspective. Meron pa siyang mga kasama sa pamilya. Now, lagay natin ito sa konteksto ng tao kasi yung parable na ito is related to the human limitation. Tayo bilang mga tao, hindi ba parang ganyan tayo minsan sa Diyos? Alam niyo, itong nakaraang week, meron kaming discussion sa mga Bible studies ko sa company. Since yung buong July namin, it's about obedience. So pinag-aralan namin na yung obedience keeps you centered sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, obedience will help you leave behind a very good and godly legacy kasi may sinusundan kang magandang alituntunin. Pero pinag-usapan din namin yung iba-ibang mga pangalan ng Diyos. Ang dahilan doon ay parang makita mo saan ka lulugar. Ang Panginoon ay dakilang manglilikha. Siyang nagmamay-ari ng buong siyang nilikha. Kalakip ang buhay natin. So hindi mo siya kapantay. Hindi ka mataas sa Kanya. Lagi kang dapat pumwesto sa tamang lulugaran. At saan po yun? Tayo ay nasa ilalim ng Kanyang kapangyarihan. Yan ang pwesto ng sino man sa atin. Walang makatataas. Pero dito nga, minsan makikita natin ang ating mga sarili. Hindi lang tayo lumalayo sa Diyos. May mga pagkakataon ng feel natin, pwede nating kontrahin ng Diyos o kaya ay higitan ng Diyos. I was watching yung isang TV series. Ako nanonood ba kayo noon, yung 2.5 Men? Meron kasing comedy TV series na tinitingnan ko. May isang episode doon, nag-uusap yung mga characters tungkol doon sa mga tao sa kanilang neighborhood na mayayaman. Yung statement na ikinagulat ko ay ito. Ang sabi nila, that person is very rich. He's even richer than God. No? Sabi ko, napakamapangahas ng tao ngayon. Para bang kayang-kaya nating sabihin na merong mas mayaman kaysa sa Diyos. Lagay natin sa perspective. Yung discussion ko kanina sa radio is about Elohim. Alam niyo ba, sa kinakaya pa lang ng ating mga high-tech na mga telescopes, ang nakikita natin sa sangkalawakan ay maliit na bahagi pa lang. Ayon sa panansya ng mga scientifico, baka ang bituin ay bilyon. Isipin mo yun. At yung planeta natin ay isa sa maraming mga planetang nag-e-exist. Alam niyo dun sa isang photo, pinakita kung gaano tayo kaliit bilang isang planeta. Alam niyo yung butil ng buhangin? Ganun. Ibig sabihin, ganun kaliit at tayong mga tao nandoon nagkukumpulan sa isang maliit na bahagi na yun ng buong siyang nilikha. Tapos yung isang taong maliit na maliit magsasabing ako'y kasing yaman o mas mayaman pa sa Diyos. Saan mo nakuha yun? Nakuha po natin yung perspective. But that's how broken humans are. Kaya nga pinapakita dito na talagang ang tao, meron tayong bahagi ng ating buhay that needs repair. At yung repair na yan ay mangyayari lamang at magaganap if we come to God. Now, tingnan natin dito. When we talk about yung condition, no, hindi lang layo yung loob niya sa kanyang ama, he also wanted to separate by distance. Itong nakababatang anak na ito, makatapos siyang makuha yung mana, binenta niya ito, yung kanyang nakuhang pera, ginamit niya ito sa pamumuhay ng masama doon sa isang bansa. No? Lumayo siya ng bansa, a distant country. At doon, he spent it in wild living. So, ibig sabihin, gusto niyang mawalay sa kanyang ama. At hindi lang yan. Yung mga bagay na alam niyang tama sa panuntunan ng kanyang ama, ano-ano yun? Kaayusan. Pagiging makadiyos marahil. Pagiging, sabi nga natin, marangal. Wala na yun, na isang tabi lahat ng yun. At kalakip marahil ng kanyang mga kasamahan ay kanilang ginastos yung pera na ito. Ang word ay, doon sa latter versions, ay ginamit niya sa mga prostitutes at sa mga iba't ibang uri ng mga bisyo. Yan. Minsan meron akong kausap. Sabi niya, Pastor, bakit kaya sa Bible laging tinatarget yung mga bisyo? Sabi ko, kasi merong mga bisyo talaga na sumisira sa buhay ng tao at kumukontra sa kalooban ng Diyos. Ganun ba?
bakit kinakailangan pang i-correct ng Panginoon? Kasi ang Panginoon is a very generous God. He is kind. He's loving. Bahagi ng biyaya niya sa atin ay warning. Naniniwala kayo doon? Na ang warning ng Panginoon ay mahalaga? Bigyan ko kayo ng sample. May isang buwan na siguro itong nangyari. Nakalimutan ko lang kung saan lugar yan. Gumuho yung gilid ng kalsada. Nawala yung gabay. Hindi naglagay ng warning yung local government. May rider ng bisikleta na medyo naalanganin siya kasi kurbada dahil walang gabay. Dumiretso doon sa bangin. Namatay yun sa balita. Doon ko naisip-isip, ang mga warnings ay mahalaga. Ang guide ng kalsada, mahalaga. Lagay mo yan sa buhay ng tao, it's the same thing. Sabi ni John Maxwell sa kanyang writings, sabi niya, when the Lord is warning you, it's because He loves you. And those warnings are important para hindi ka mahulog sa pagkakasala and eventually reap the consequences of your wrong actions. At pag ikaw naman ay nahulog nga sa pagkakamali, imagine mo yung gagawin ng Panginoon is to rebuke and help you. Kasi ang goal ay restoration. Yung mailagay ka sa kaayusan uli ng iyong buhay. Importante ba yung restoration? Yes. Pag merong magulo sa iyong buhay, hindi ka payapa. Kahit pa ipangatwiran mo, okay lang yan. Hindi. Hindi yan okay. Kasi paano ba tayo mga tao pag may mali tayong inaalagaan? Ganito style. May kakausap sa'yo. Kapatid, parang hindi ayos yan. Bakit? Pakialam mo. Ayan. Tinatakot natin eh. We're trying to create a wall. Nang eventually, pag hindi talaga tayo nakinig sa mga warnings at sa corrections, ang ending yan ay destruction. At doon, magaganap talaga yung tinatawag nating painful consequences. Dala-dala ko po yung kotse ng misis ko kasi mas tipid. Kuryente. Hindi ba last time dala-dala ko yan? A few days after, yung sasakyan na yan ay nagkaroon ng malaking yupi doon sa hood. Sabi ko, paano nangyari? Hindi bangga eh. Kasi ang bangga harap o gilid. Nasa hood eh. So ibig sabihin, either may nalaglag o may dumiin. Ang tanong, pag ikaw ay merong sasakyan, wala pang plaka, tapos lubog na yung kaha, masaya ka hindi? Anong gusto mong gawin? Siyempre, humahanap ka agad ng gagawa. Hindi ako naman pumunta dun sa kaibigan ko at may talyer. Sabi ko, Brad, pwede bang pagawa ito? Ito naman si pastor. Yung buong sasakyan, bago, sariwa, ang tinitingnan yung lubog. Sabi ko, kaya ka nga may negosyo, di ba? May mga tao hindi mapakali pag may diferensya sa sasakyan nila. Kaya nga, kumikita yung talyer. Oo nga, binibiro lang kita. Sabi niya, may choice tayo, pastor, wala namang gasgas eh. Ang pwede, yung may paint, at meron ding paintless ngayon. Paintless? Mas maganda tayong paintless. Baka mas mabilis. Oo, dalhin mo bukas ng umaga, tanghali, makukuha mo na. Okay, sige. Anong gagamitin? Paano mauunat yan? Lubog eh. Sabi niya, biniro ako eh. Alam mo yung suction sa inodoro? Ganun daw gagamitin. Sabi ko, parang mas malaki naman yun kaysa sa dent. Hindi, maliliit na ganyan pero uunatin yan. The following day, dinala ko. Makatanghali, pinabalik ako. Sabi niya, pag may nakita kang lubog, ibalik mo. O kaya ang bayad kalahati na lang. Wala akong makitang lubog eh. Sige, nakangiti na ako. Nung tinanong ko magkano. Di ba pagka yung one panel, pagka pipinturahan ngayon, 1.5? Yung 4.5, napasimangot uli ako. Sabi niya, ba't napasimangot ka? Ang mahal pala niya. Sana doon na lang tayo sa pininturahan. Ikaw sabi mo, gusto mo paintless, mabilis, at walang gagalawin. Pero sabi niya, hindi ka ba masaya? Hindi, actually masaya ako. Kasi na-restore na. Nakuha natin, bagay ito. Pag may diferensya, hindi ka mapakali. Imagine mo yung buhay mo, kahit minsan pinagtitiisan mo, pinangangatwiran mo, pag hindi yan ayos, hindi talaga yan ayos. At magpapagulo pa yan. And that's the reason why ang Panginoon, nagbibigay siya ng warning. At dito nga, clear na clear. Pinapakita sa atin, itong tao na ito, he squandered everything. Ngayon, yung dating heir, tagapagmana, ngayon masyadong naging aba. Paglipat niya doon sa isang foreign country, naghirap siya at dumating pa yung tag-gutom doon sa lugar na yon. Imagine mo, ang kinaiinggitan na niya ay yung kinakain ng mga baboy. Sobrang desperation. Pinapakita doon yung contrast from being a person of a good standing to a person na masyado nang nalagay sa pagkalugmok sa buhay. Pero alam niyo kung Pilipinas ito, iba kwento nito.
Hindi niya kaiinggitan yung kinakain ng baboy. Mawawala yung baboy. Bakit? May kakain ng baboy. Kasi nagugutom. Tama po ba? Naku, naalala ko po, some years ago, nung okay pa sa Israel, nakapag-tour kami. Alam niyo, 2 linggo lang, mga 14 days yung tour. Unang linggo pa lang, sawan-sawa na kami sa pagkain ng Middle East. Falafel, yung mga pagkain nila, yung mga lasa. Hindi kami namang, mga pastor din po yung kasama ko, nagkikwentuhan kami. Alam niyo yung pinag-uusapan namin? Crispy pata, sinigang. Alam niyo na kung anong content. Lechon. Yung tour guide, alam mo naman minsan, may mga uzi, nakiusyoso, what are you talking about? Why are you all laughing? Kasi nasa bus kami, tawanan kami ng tawanan sa sobrang may craving na kami. Adobo, yung mga naisip namin. Nung sinabi namin na mimiss na namin yung pork, nagalit. Alam mo, sabi sa amin, that is the dirtiest white meat in the world. No? Nagtanong ka kasi, hindi naman namin kayo sinasama sa kwentuhan namin, pero naiinis siya eh. Pag medyo naka-abante doon sa bus, nag-uusap kami. Pag ito nakatikim ng lechong Pilipino, magbabago isip nito eh. Pero sa kanila kasi, of course, kaya sinasabi, kung yung baboy is an unclean animal, kinaiinggitan mo pa yung pagkain nito, sobrang baba na ng kalagayan nitong tao na ito. And that's how he is, di ba? Pero may mga times, yun nga, minsan, nandun na yung warning, ayaw mo makinig. Nandun na yung consequence, ayaw mo pa rin magbago. Pero ito ang kagandahan sa tao na ito, yung tinatawag nating point of realization that leads to a point of recovery. Alam mo, minsan, ang Panginoon, yung kanyang conviction, babagabagin ka niya. Very important yun. Kasi yung pagbagabag na yun, nagpapaunawa sa iyo, hindi na ito ayos. Tanggapin ko na nasa isang negatibong sitwasyon na ako ng aking buhay. At yung palaisipan, pag tinanong kayo, sinong matalino, tao o hayop? Sumagot kayo ng tama. Pag-isipan niyo mabuti. Sino matalino, tao o hayop? Parang hindi kayo sigurado eh. Sino matalino, tao o hayop? Nanood ako minsan, National Geographic ata yun or Discovery Channel. Ang tanong, who's more intelligent, a human being or an animal? Bakit daw? Ang hayop daw, lumalayo sa lason. Dito, may mga nagsusuga pa ng kalabaw at baka, tama? Mapapansin mo pag yung damo, yung hindi klase nung kinakain nila kasi makakasakit ng tiyan, nilalayuan niya ng mga baka at kalabaw, tama? So, yung mga bovines, they try to go away from toxic grass. Mga ibon, pag yung higad ay nakalalason, hindi nila yan kakainin. Bakit? Masisira, makakamatay sa kanila yan eh. Sa ibang mga bansa, mayroong sobrang mga matitinding lasong palaka. May tawag sila doon the poison dart frogs. Yung mga bayawak, pati mga ahas, hindi yung kakagatin man lang. Kasi yung pinaka-slime pa lang sa likod noon, lason na. So nilalayuan. Ang hayop ay lumalayo sa lason. Baliktad. Tingnan natin yung tao. No? Ito yung tao. May nakalagay pa sa kahon eh. May picture pa. Surgeon General's warning. Cigarette smoking causes lung cancer. Bro, nakaka-lung cancer daw. Babalitaan tayo. O yung shabu na yan, nakakatuyo ng utak yan. Bro, nakakatuyo daw ng utak. Alam niyo yung word sa pagkakalasing ay intoxication? Alam niyo yung word na toxin? Ano yun sa Tagalog? Poison. Kaya nga pagka nasobrahan ka niyan, di ba? Nilalabas ng katawan mo eh. Kasi nga, nire-repel niya dahil nga nalalason ka eh. Pangalawa, umiikot paningin mo. Pansinin mo yung mga langaw, isprayin mo ng Baygon. Umiikot. Ganon din yan. Nalalason ka kasi. So ito ang tanong. Kung ang hayop ay umiiwas sa lason, ang tanong, yung tao, sinong mas matalino? Tao o hayop? Very good, no? Baka yun lang matutunan nyo dito. Pero that's the point. Yun nga yung point sa Bible. That's why most of the time, yun yung sinasabi sa Bible. We're like sheep. We have gone astray. Nakakaligaw-ligaw tayo because there's stubbornness. Di ba? Pinipilit natin yung sarili lang nating mga gusto. Kaya minsan, pati yung ending, hindi nagiging maganda. So, dito, yun yung nangyari sa kanya. After having a good inheritance, ano ang ginawa niya? He squandered everything and now he was poor. Pero tingnan natin ito, na the heart of the son
When he was wealthy, he was living wildly. Pero ito yung tinatawag nating point of recovery. When he had nothing, he became humble. Alam mo, minsan, may nagtanong sa akin, Pastor, pinahihintulot ba talaga ng Panginoon ang consequences? Sabi ko, yes. Hustisya yan eh. Pero may pangalawang dahilan yan, para magkaroon tayo ng pagkatuto. Minsan hindi tayo matuto sa salita lang eh. Minsan dinidare pa natin eh. But when the Lord allow consequences, hindi dahil natutuwa siyang pahirapan ka. Ang gusto niya, maintindihan mo, kaya kita binabalaan dahil nga pangit ang kahihinatnan, manumbalik ka dito at mailalagay ka sa ayos. Yun yung goal ng Panginoon. That's God's purpose. He wants you to go back to Him. Kasi mako-compare mo na eh. Mainam yung nandun ka sa Kanya, kumpara dun sa masisira ka at malayo ka sa kalooban niya. That's it, no? It's a contrast. Makita natin yan. Kaya dito makikita natin, the heart of the problem is the problem of the heart. No? Minsan yung puso ng tao talaga. Kaya may nakalagay sa Bible, di ba? Give to me your heart of stone, and I will turn it into a heart of flesh. Sa Tagalog, anong kanta yan? Naririnig ko na. Lakasan niyo. Ano sa Tagalog yan? Pusong bato. Pero ano ba yung point ng Panginoon when it was being said in the Old Testament? Kasi yung calloused heart, yung pusong bato, hindi na yan nagre-respond ng tama sa Diyos. Hindi na rin yan nakakaramdam at wala ng sympathy sa kanyang kapwa. It has to be changed. Magiging normal siya. Dahil ang normal na puso ng Panginoon, once processed by God, will respond properly to Him. Tutugon sa Kanya, kikilala sa Kanya, magpapakababa, susunod. Yan yung tamang puso. Hindi man ikaw perfect, pero meron kang pagkilala sa Panginoon. At pangalawa, meron ka ring pagmamahal maging sa iba. Very important yon, no? So, pag pinag-uusapan natin itong parable na ito, the Lord really needed to process this person's heart. May kausap ako a few years ago. Alam mo ang sabi niya, Pastor, malungkot mang aminin, pinagpala ako ng Diyos, pero yung biyaya na yun nagamit ko pa sa paggawa ng mga kasalanan. Hindi naman niya binanggit isa-isa yung mga problema, pero niintindihan ko. Sabi niya, hindi ba God's goodness, He prospered my life, pero may mga bagay akong tinaglay na ginamit ko in order to commit sins against Him. Kaya nga napa-ending siya ng aming talk na ito. Siguro tampong-tampong Panginoon sa akin, Pastor, no? Sabi ko, maganda yung realization mo. Then pinag-aralan namin yung Psalm 30. Sa Psalm 30, marami kang matututunan kay David. Isa sa mga matututunan mo doon is this. Nung sinabi ni David, Lord, you have prospered me. And this is the proof that I will never be moved. Ibig sabihin, itong pagpapala mo na ang patunay na hindi na ako dapat umalis sa piling mo. Maayos na eh. Pangalawa, yung pagpapalang binigay mo, hindi dapat maging karibal mo sa buhay ko. Nakuha natin yun? Na yung pagpapala mo ay hindi dapat maging karibal mo sa buhay ko. Because sometimes that is what happens. The blessing of God becomes God's rival in our lives. Top priority ang Panginoon. Yung binibigay niya secondary. Siya yung source. And we have to acknowledge Him. Very, very important yan. Ngayon, tingnan natin yung content nito. No? When you look at yung Father's love. No? Pero bago yung Father's love, tingnan muna natin yung, saan na ba yung part niya yan? Ito. Yung idea ng kanyang status. Ang point kasi dito, gusto natin makita na pag ikaw ay nasa maayos ng lugar, ang laging challenge ng Panginoon is to maintain it. Why do you have to maintain it? Kasi nga yung kaayusan na yan, pwede yang magkaroon ng tinatawag nating digression. Pwedeng bumagsak. Pag maayos na ang ugnayan sa Panginoon, miniminti na yan. Pero tingnan nyo nangyari dito. Even though he was at first close to his father by distance, the heart was far away. Yung kanyang way of life, lalong lumayo pa sa Panginoon at ang ending, buti na lang may mga bagay na inimplant yung kanyang ama sa kanyang buhay. Alam niyo, this is one of the things na ginagamit ko rin sa fatherhood. Pag nagle-lecture ako about family, minsan meron kasing mga nagtatanong ng mga magulang, Pastor, inalagaan ko simula bata hanggang sa siya ay mag-aral ng college. Pagpasok sa eskwelahan, may mga nakabarkada, may nagturong teacher. Wala pang isang taon, iba na paniniwala, Pastor. Ba't nagkaganon? Have you ever experienced that? Very confusing for parents. Na yung inimpluwensyahan mo for quite some time, biglang ngayon, nag-turn away. So, medyo masakit. Kasi meron kang ine-expect na sana kinikip nila yung mga
Ito yung lagi kong sinasabi. I always refer to this parable. Ano sinasabi ko? Minahal mo ba? Yes po. Tinrato mo ba ng tama? Opo. Meron ka bang mga ala-alang na ilagay sa buhay ng tao, ng anak mo, na sa tingin mo ay talagang chine-cherish niya? Meron po. Huwag kang mag-alala. One day, babalik. Bakit? Kasi merong recollection na mainam. Tama ba? Pero kung wala kang tinanim na magandang turo, walang naging magandang pakikitunguhan, pag walang magandang alaala, malamang sa hindi, wala nang pagbalik. Bakit? Walang babalikan. Nakuha po natin? Now, in this particular case, the father here is a very loving father. Pero yung mga na-implant niya sa anak niya, nung nagkaroon na ng point of realization, yun yung pumasok sa isip niya eh. Babalik na lang ako doon sa aking ama dahil doon, kahit yung mga utusan doon, kontratuhin maayos. Now he realized that he was in a good place in his life. Nandoon pala siya sa mainam na kalagayan dahil yung tatay niya hindi lang siya, kundi yung mga nakakasalamuhang tao. Maayos kontratuhin, babalik na lang daw siya. No longer as a son. I will go back to be one of his hired servants. Ako'y magpapabayad na lang bilang isa sa mga tauhan niya. Yun yung plano. Pero tingnan ninyo ito. Tingnan ninyo kung paano yung ama was portrayed by Jesus. Alam niyo, ito napakahalaga when we read the Bible properly. Na ipapakita sa atin yung totoong karakter ng Diyos. Marami akong nakakausap. Yung isa sabi sa akin, Pastor, atheist ako. Okay. Ano ang atheist? Hindi naniniwalang may Diyos. Habang nag-uusap kami, nagtatanong ako sa kanya, ba't di ka naniniwalang may Diyos? Kasi nagpipray ako, hindi naman sumasagot. Meron akong mga ina-expect, hindi naman niya ginagawa. Sabi ko, parang hindi ka atheist. Ano yun? May tampo ka sa Diyos. Tatandaan mo yung bagay na ito, hindi ka pwedeng magsabing walang Diyos at nagtatampo ka sa Kanya ng sabay. You cannot say that God does not exist and yet you hate Him both at the same time. Bakit? Contradiction yun. Nagulat din siya. Hindi ako ateista. Hindi. Ang ateista, wala siyang paniniwalang may Diyos. So hindi niya sinisisi ang Diyos. Walang Diyos eh. Ikaw, meron kang mga negatibong nararanasan, may God blame ka. Naniniwala ka sa Diyos, may galit ka lang. Ayusin mo lang yung iyong pagtingin at pakikitungo sa Kanya. I think yun yung dapat ma-repair sa'yo. But you have an understanding that there is God. Ganun ba? Sipin mo yun, yung kanyang realization. So, dito pansinin natin. Ano yung makikita natin tungkol sa Diyos? Bakit natin ito kinaklarify? Most of the time when people are asked na hindi talaga nabasa pa yung Bible, anong tingin mo sa Diyos ng Biblia? Vengeful siya. Mapanakit siya. Pero sabi ko, saan nanggagaling yan? Nilunod yung tao ng panahon ni Noah. Kinidlatan yung mga kalaban, yung mga ganon. Sabi ko, basahin mo yung buong story so that you will understand the surrounding context. Katulad dito, hindi naman masama yung ama. Tingnan ninyo yung pinapakita dito. He is actually a loving father. Nung pabalik yung kanyang anak, mayroong nakatayo doon at naghihintay. Alam niyo ba kung gaano katindi maghintay? Alam niyo, ngayon tayo, yung waiting period natin is measured by minutes and seconds. Inip na tayo eh. Bakit? May technology. Halimbawa, nag-text ka sa anak mo. Kamusta ka na, anak? Naku, 1 minute na wala pang reply. Nainis ka na, hindi? Bakit hindi pa nagre-reply? Hawak naman lagi yung phone. Yan yung naisip mo eh. Isipin mo yung sinaunang panahon. Matanong ko po kayo, huwag kayong magagalit, taas nyo kamay nyo for truthfulness. Sino po umabot dito yung panahon na ang telepono hindi pihit pa? Okay. Yung sulat, koreo pa. Yun ang pinadala mo ngayon, 2 linggo, 1 buwan bago dumating. So, minsan, ang pinakamabilis ang telegrama. Hindi mo pa masabi ng buo kasi mahal. 1 linya, di ba? Umuwi ka dito kasi, naku, doon naputol. Di nakarating doon kasi hindi mo alam kung maganda ba yung balita na yun, masama ba nangyari. Ganun yung problem before. So back then, you're waiting. Ito yung mga panahon, mas malahaba pa o malayo pa compared sa mga panahon natin. So imagine mo yung waiting period, no? May hinihintay ka bang babalik o wala? Basta umaasa ka, nakatingin ka sa malayo, sana bumalik yung aking anak. Yung anak ko nag-aaral po sa Japan for 4 years. Ang lagi kong panalangin, Panginoon, sana babalik. Kailan po kaya babalik? Kaya pag magbabakasyon yun, sabi ng misis ko, pag bababakasyon yung anak mo, ngiti mo, hindi may paliwanag, siyempre masaya ako, uuwi.
Ganun mo nami-miss eh. Pero at least alam kong uuwi. Bakit? Binilangan ko ng ticket eh. Pangalawa, may schedule yung plane. Pangatlo, alam mo talagang sumakay na siya kasi nag-a-update. May ganun ka na, pero yung anticipation mo, grabe ito. Babalik, hindi. Basta nandoon, nag-aabang. Yung iba nga, kinoconnect ito sa John chapter 3, verse 16. Tingnan niyo yung verse na yun. Kabisado niya yan, right? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Binigay niya. Kung tutugon ka o hindi, ihintayin niya yun. For whosoever believes, kung sino ang kikilala. O imagine mo yun, binigay mo, pero kung sino kumilala, aabangan mo. Di ba? Imagine mo yun, no? Ina-anticipate mo yun. But here, may kita natin, the Father was waiting. May pangalawa. When He was afar, nakilala siya eh. Meron ba kayong mga mahal sa buhay na nag-abroad? Na nung sinundo nyo sa airport, hindi nyo na makilala? Nag-iba na itsura mo. Di ba? Gumanda. Ayan, minsan kuminis yung mukha, may makeup, ganda na ng buhok, yung mga suot. Kasi dati pag nakikita mo, mabilis may figure out because yung familiarity mo based dun sa kanyang... Pero then may change. Ito not for the better, it's a change for the worse. Nung umalis siya, ang ganda-ganda ng katayuan niya, and he was most likely a proud man with money. Pero nung kinaiinggitan mo yung pagkain na ng baboy, malamang nung bumalik ito, wala na. Gula-gulanit ang damit, kung meron man. Wala nang pangyapak, wala nang yabang, at iba na itsura. Kasama palagi mga baboy. Imagine mo yung kaabahan na yun. Pero yung tatay niya, pagkakita sa kanya mula sa malayo, nakilala siya. That's called familiarity. Diba? Mahilig ba kayo manood ng mga vlog? Ako, yung YouTube minsan, yan ang pastime natin pag wala tayong ginagawa. Meron akong pinanonood, nagpa-vlog sila ng mga kababayan natin sa Canada. Ang ilan doon ay mga homeless. May malulungkot na mga kwento. Yung isa doon, maiyak ka eh. Sabi niya, kabayan, ano ba nangyari sa'yo? Sabi, ayoko ipakita yung mukha ko kasi baka may makakilala sa akin. Bakit naman dito ka? Lamig-lamig. Kasi winter time, alam niyo naman ang lamig doon, di ba? Wala tayong mapwestuhan eh. Binibigyan niya ng para sa pagkain. Sabi, salamat talagang malaking tulong to. Ba't hindi ka na lang umuwi? Una, mahal pa masahe. Wala na akong pera, sabi niya. Pangalawa, baka wala na rin tumanggap sa akin doon sa uuwian ko sa Pilipinas. Sabi ko, parang ang hirap na yun, wala kang babalikan. Tapos kung babalik ka man, kung halimbawa alam mo kung nasaan sila, baka pagbalik mo, mamuwi ka pa. Naku, talaga, lalong mas masakit. Right? Pero yung ama dito, nung nakita niya mula sa malayo, abang-aba na, siya yung tumakbo palapit. Sabi kong ito, iba-iba lang ang kwento. You will find a father running after his son to push him away. Pwede, di ba? May dala-dala kang yung yantok. Ba't ka pa uwi? Lumayas ka nung ikaw ay nandito. Di ba? Mga ganong mga panunumbat. But you find here a father who was quite loving sa kanyang anak. At yun nga, ano yung kanyang ini-offer? Ang kanyang ini-offer ay yung mga sumusunod. Embrace and a kiss. Yung pagyakap na yun ay simbolo ng pagtanggap. Yung paghalik na yun ay simbolo ng pagmamahal. Grabe yun. Sino ba ang na-offend? Yung tatay. Sino nang offend? Yung anak. Pero sino yung nagpatawad? Diba minsan, iniisip natin, pag nag-sorry, magpapatawad ako. Maganda rin yun. Kasi at least reciprocated. Pero may mga times yun nga yung ibig sabihin ng unconditional love. Hindi ka pa nakapagsasabi ng iyong paghingi ng tawad, yung pagpapatawad, inaalok na sa'yo. Grabe yung offer na yun. And this is the kind of love na ipinoportray patungkol sa ating Ama sa Langit. Pero dito yun nga, nabanggit natin kanina yung restoration. Paano siya na-restore? Ang plano niya, bumalik sa kanyang ama para maging bayarang alipin na lang. That's it. Pero ang ginawa ng kanyang ama, pinatawag yung mga attendants at sabi lagyan siya ng balabal. Alam niyo ba na yung robes before, depende pa sa fabric, ay simbolo, isang status symbol yan. Pag meron kang balabal, lalo na yung mamahaling klase, kinikilala kang may sinasabi sa lipunan. Pangalawa, lagyan siya ng singsing. Yung singsing na yon ay isang simbolo na ikaw ay bahagi ng pamilya. Heirship. At binigyan din siya ng sandalyas.
Ngayon tayo may mga pangyapak and it's quite normal sa atin. Thousands of years ago, privilege na meron kang footgear, mga tao minsan doon naglalakad ng nakayapak. Tayo ngayon, hindi na natin masyado problema, pero lagyan siya ng pangyapak. Ibig sabihin, nakatapak na yung tao. Binigay sa kanya lahat yan. At ang pinakamatindi pa doon, alam niyo meron silang inihahandang pinatabang guya. Naalala ko tuloy. Wala ma-offend, hindi ko naman alam kung nangyayari dito sa inyo. May kaibigan ako, tumutulong siya sa isang kooperatiba. Sabi niya, Pastor, yung kooperatiba namin hindi effective. Bakit? Ano bang livelihood ang inyong pinagagawa? Nagbibigay kami ng mga alagaing hayop, baboy, kambing, minsan manok. Ano nangyayari? Laging nawawala. Ganun ba? At sabay-sabay. Sabi ko, paano nawawala ng sabay-sabay? Pastor, basta panahon ng graduation, lahat namamatay. Pag panahon na meron pong piyesta, lahat namamatay, sabay-sabay. Sabi ko, baka hindi naman nagkasakit. May hinala na nga kami na nailuluto kasi kinakain. Di ba? Usually yan, hindi kooperatiba. Pero sa mga bahay natin, pag alam ko may graduate o kaya merong mga special, merong inihahanda na yun ay kakatayin para ipakain, para ipagdiwang yung magandang milestone sa buhay ng isang tao. Yung fattened calf is almost like that. It's being prepared for a very special celebration na iniutos ng Ama na ito ay patayin. Ibig sabihin, this is the most special of all celebrations. Yung anak kong nawala, natagpuan. Yung lumayo ay bumalik. At nandito siya sa akin ngayon. Grabe yung pinapakitang klase ng pagmamahal sa atin ng Ama. Kaya nga ito yung lagi nating dapat tatandaan. Pag tayo ay merong mga pagkukulang at pagkakamali sa Diyos, lahat naman tayo meron yan. Iba-ibang levels lang, iba-ibang klase lang. Ang iyong iisipin ay hindi ka ipagtatabuyan ng Diyos kung ikaw ay magbabagong kalooban na. Ang gusto ng Panginoon yung pagbabalik na yan. Tingnan mo yung anyaya ni Jesus. Come to me, all of you who are weary and heavy laden, and I'll give you rest. Sino yung weary? Yung may kapaguran. Heavy laden, yung maraming daladalang bigat. Tinatawag kang lumapit. Tayong mga tao, napakapihikan natin. Pag may pera yan, dito ka. Pagka yan, walang pera, huwag ka dito. Bakit? Iba yung may privilege, iba yung merong bagahe. Magkaibang dalawa yon. Yung merong biyaya, baka maanggihan ka. Ito daw yung top 3 na ginugusto natin sa tao. Hindi necessarily masama, pero ito yung dahilan kung bakit papaboran mo yung tao. Popularity. Tama ba? Kasi baka mabahiran ako ng kasikatan nito. Pag sinabing, kakilala ko, wow. Kayamanan. Baka maanggihan tayo. Ano pa? Kapangyarihan. Kakilala ko si, di ba? Minsan ganun tayo. Nagne-name dropping tayo eh. Pag wala niyan, syempre, ayaw mo. Bakit? Dagdag pasanin pa sa akin yan. Imagine. But the invitation of God, come to me. Di ba? At yun nga, ang pinaka-point dito. The Lord actually receives us even in our lowest point sa buhay. Pero, tingnan niyo, yung batang anak, lumiban sa Ama, bumalik. Yung panganay na anak, akala mo okay na eh. Kasama mo for the most part. Noon nalaman niya na mayroong celebration, tinanong niya dun sa isa sa mga servants sila, bakit may celebration? Yung kapatid mo bumalik. Kinonfront niya yung tatay niya. So, ibig sabihin, kahit nandun pala siya, hindi lumiban sa kanyang ama, meron pa rin iniindang sama ng loob. Kaya nga dito, maganda rin yung ipakita sa atin. Paano natin dinideal? No? Kanina tama-tama nakikinig ako doon sa story about David and his leadership during the time na maraming mga conflicts. Ang mga leadership principles, kailangan ng forgiveness, reconciliation, di ba? Wisdom and discernment. Yan, mga natutunan ko doon kanina sa Sunday school. Umattend kayo ng Sunday school, marami kayo mapupulot. Ako yung nag-aalmusal doon, habang nakikinig, dami ko nakuha. So, ang pinaka-point ko dito is it's like that, no? May kita ho natin dito talaga na kahit pala malapit yung panganay na anak, hindi siya lumiban, may sama ng loob sa ama. But equally, the father extended patience and love and understanding for him. Pero pinaunawa ng ama, bakit dito natin pinatay yung pinatabang guya? Kasi lumayo yan eh. Patay na eh. Bumalik. Buhay uli. And then ito uli kasama natin. It's really something that is highlighted here. So kaya nga sabi ko sa inyo kanina, in the parable ng mga lost coin, lost sheep, and lost son, lostness
implies value. Yung nawawala ay hinahanap sapagkat napakahalaga at binibigyan ng pabor ng Panginoon. So I do hope, no, na sa ating mga buhay, this is how we see the Father. He's a loving parent. Sa ating mga wala pang pagkakilala sa Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas, yung iyong buhay, do not be afraid. Minsan, ang ating kinakatakot, baka hindi ako tanggapin. Ito yung nagpapakita. Gusto kang tanggapin ng Panginoon. Pero kilalanin mo siya sa buhay mo. O baka may nangyari sa iyong buhay. May offense ka nagawa sa Panginoon, iniisip mo, baka ayaw na ako ng Panginoon. Hindi. He's waiting for your return. O baka naman ito tayo, ang lapit-lapit natin sa Panginoon, kung tingnan, pero baka yung puso natin hindi na ganun kalapit sa Kanya. Have an intimate relationship with the Father. There's a difference. Yung talagang malapit ang loob mo sa Kanya at yung nagpapanggap ka lang na parang malapit sa Kanya. Magkaiba yun eh. Di ba? Kumbaga sa ano, baka hindi authentic, hindi makatotohanan yung relasyon at pagmamahal mo sa Ama. Always remember that His love, His care, and yung relationship na gusto niyang buuin sa iyo is authentic. Yung totoo. Yung makatotohanan. At yun din ang gusto niyang ugnayan mo sa Kanya. So the parable of the lost son. So I do hope, mga kapatid, as we read this particular part of the Bible, as we try to look back and then evaluate din yung ating mga buhay, lagi nating iisipin, mabait ang Panginoon, patient ang Panginoon, just ang Panginoon. At ikaw naman, ang Kanyang hamon sa iyo, huwag mo nang ilayo ang sarili mo. Huwag mo ring ilayo ang loob mo sa Kanya. Lumapit ka. Because His invitation is for you to come close to Him. Let's end this with a story. No? Meron akong isang narinig na isang kwento tungkol doon sa isang tatay. Ano yung kanyang anak, pinanganak na merong diferensya from birth. The Lord took home yung kanyang anak at the age of 16, babae. Sabi niya, Pastor, nung pinanganak yung anak ko, ang daming mga complications. Sabi ng doktor, she will not live a normal life. At gagastos ako ng malaki para siya ay mabuhay. Pero sabi ko sa doktor, Dok, gawin niyo ang lahat. Gawin niyo ang lahat. Ito naman, father na ito, sabi niya sa akin, alam mo, Pastor, talagang inilapit ko, iniluhod ko sa Panginoon, buhayin niyo lang po, Panginoon. Aalagaan ko po yan. Buhayin niyo lang po. Aalagaan ko yan. Alam mo, nabuhay hanggang 16 years old. Nagdibo yung kapatid na babae, naka-gown din yun, naka-wheelchair. Siya mismo pumunta sa nag-involve sa maraming mga organizations na nag-aano sa mga disabled para sa kanyang anak. At the age of 16, about 3 years ago, kinuha na ng Panginoon, nagkakaroon ng complication and then namatay. Hagulgol siya ng hagulgol. Doon kami sa isang sulok, nag-uusap kami. Sabi niya, Pastor, kung bibigyan pa ako ng marami pang taon, kahit mahirap, kahit magastos, basta buhay lang. Naiyak din ako. Sabi niya, ba't ka umiiyak, Pastor? Naawa ka ba sa akin? Hindi. Kasi yung anak ko may sakit din. Nasa Japan, na hospital naman, hindi niya alam. Sabi ko, ramdam ko yung nararamdaman mo, pero I think mas mataas yung sayo. Kasi ilang taon yung iyong, sabi ko, saan nanggagaling yung iyong pagmamahal? Sabi niya, una dahil hiniling ko sa Panginoon, pinagkatiwala yung 2 daughters ko eh. At gusto ko talaga ibigay yung best bilang isang ama. And then, binalikan niya tong parable na to. Sabi niya, doon ko kasi natutunan sa parable of the prodigal son. Tayo madalas pag tinitingnan natin dito, naisip natin, yung pagkukulang ng mga anak, right? Ang nakita niya rito is the character of the father. Alam niyo, yung ending ng conversation namin, sabi niya, ako nga, Pastor, hindi ko yung tinatawag na parable of the prodigal son. Anong tawag mo dyan? The parable of a loving father. Tama ba? So parang napakaganda. So sa ating mga buhay, I do hope we will always remember our God is also a loving Father. Pagpalain kayo ng Panginoon. Maganda umaga po. I would like to take this opportunity to share a short testimony sa family namin.
Papa Dionisio accepted the Lord Jesus Christ as his Lord and personal Savior on October 29, 2025. And he decided to go on, nagpapabaptize si Papa June 10, 2026. Can you imagine? 87 years. It is because of the goodness of the Lord and because of your prayer and because of the prayer of his loving wife. I testify every morning, Mama would go upstairs, wake up 4 a.m. in the morning to pray for his loving husband and his family. If God can do it for Papa Dionisio, he can do it also for you, for your family, for your friends. And my challenge is never stop praying for your loved ones. Never stop sharing the word of God. And no matter what your past looked like, Jesus paid it all. You are loved, you are chosen, you are forgiven. And this morning, I invite everybody to please rise. Let's celebrate his amazing love as we sing this response song. I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King.
Jesus. Thank you, Lord. Please be seated. Our thanksgiving to God for today's message and reminder that there is no condemnation in Christ, but upon true repentance only, the warmest welcome for us who were once lost but now are found in Him. Like the prodigal son, may we humbly and sincerely ask God for the forgiveness of our wicked ways to find our way back to our Heavenly Father through Jesus Christ. Let us check our hearts also for whatever sense of self-righteousness there may be, as well as like other brother. With renewed hearts in Christ, may we truly find our home in God's kingdom and rejoice with the heavens for every other lost sheep found. Salamat po, Pastor Jay, for being God's servant messenger for us today. You have encouraged us to reflect on our heart's conditions by heeding the wisdom of Jesus Christ from his parable of the prodigal son. May the Holy Spirit help us realize our folly to stop pursuing the world and head back to God's kingdom, which our true home. Our warmest welcome sa lahat ng mga nananambahan na kasama namin ngayon na unang beses. Malugod po na pagbati sa mga kasabay natin sa pagsamba sa umagang to, maging sa mga nasa online. Patuloy po namin kayong hinihimok at hinihikayat na lumago sa pananampalataya sa pagsamba kasama namin tuwing linggo. In obedience to the scripture, may we be generous and cheerful givers unto the Lord. As Paul writes in 2 Corinthians 9:6-7, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. As an act of worship and thanksgiving, may we follow the Spirit's leading and place our tithes and offerings at the boxes near our side exits or give through online channels by the details shown on the screen earlier. Hinihikayat po natin ang bawat isa na sumama sa mga small group, sa We Group Life Huddle, where we could build up one another in loving accountability. Also, we enjoy Sunday worshipers to come earlier and study the Word at our adult Bible class starting 7:45 to 8:45 at our Welcome Hub. Ating inaaral ang buong Biblia dito sa maingat na pagtuturo ng ating butihing elders and pastors. We are currently studying the last few books of 2 Samuel. Ang amin din pong panawagan at paanyaya sa lahat upang maglingkod sa atin sa alinmang angkop ninyong ministeryo. Ang mga kaibigan sa ushering, mga techie, sa tech team, sa mga musikero at mga awit, sa praise and worship pips, sa magiliwin sa bata para sa Clay Kids Sunday School o sa mga tapat manalangin bilang prayer warriors. Tayo po'y magsitayo at ating awitin ang Doxologia. Yeah.
Our most gracious Heavenly Father, again, we thank you for your word this morning through your servant, Reverend Pansuelo. Tuwing nga, Panginoon, sa umagang ito, naway sa aming pakikinig, muli nakita namin ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama na iniyan tulad dito sa parabol na ito. Kaya nga, Panginoon, we pray for each and every one na sa aming pakikinig, aming din pagbulay-bulayan ang aming puso. Na kung kami ba ay tunay na maayos ang relasyon sa iyo. Naway, Panginoon, na sa aming nakita doon sa ginawa ng bunsong anak, kung paano siya napakarumi at liwanagan doon sa pag-ibig ng kanyang ama. Naway, ganun din kami, Panginoon, sa mga, kung meron man dito sa amin, sa mga nanonood sa online or makakatunghay ng service na ito mamaya, naway makita nila na ang Diyos Ama ay bukas, handang tanggapin ang sino mang magbabalik sa Kanya. Tulungan kami, Panginoon, na huwag naming isipin na kami sobrang marumi, sobrang makasalanan na hindi kami kayang napatawarin ng Diyos. Because sa parable na ito, nariyan ng Diyos Ama na bukas ang mga kamay handang tanggapin. We pray, Lord, for your Holy Spirit to continue to humble us, to speak in our hearts. Kung meron mang doubt, kung meron mang pag-aalinlangan, naway makita namin ang kagandahang loob ng Panginoon na handa kaming tanggapin. Huwag sana naming hayaan na maging huli ang lahat, na kung kailan nasa lusak ang aming buhay. Pagkos sa ngayon, naririnig namin ang mabuting balita ng kaligtasan kay Jesucristo. Naway aming makita na hindi namin kaya iligtas ang aming sarili, bagkus sa gift at biyaya ng kaligtasan tangi lamang kay Jesucristo. Salamat muli, Panginoon, sa pagkabay sa amin sa umagang ito. As we conclude our worship, we pray, Lord, na gamitin ang aming buhay to be the messenger, to be the spokesperson ng iyong salvation ng kaligtasan kay Jesucristo. The Lord bless you, the Lord keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May He continue to lift up His countenance on you and give you peace. In the triune God, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen and amen. And the grace of
lan itsu hui kau ti si ket soko tan si tilit xiong isang wa tiong lam be ke xiok kyang pai xiong te wi ya so ki tok zui ho iken jiang bi chu sa thia zui ho ebun to. Patuloy po tayo sa araw-araw na pagsamba, palagi ang pagpapatotoo sa pamumuhay at mapagmahal sa pag-aakayan bilang mabuting tagasunod ni Hesukristo. Lalahanin natin ang ating Panginoon ang ating Ama ay hindi nagtatangi at there is no partiality in our Father. Let us charge on the week ahead, celebrating our restored identity as a child of God in Christ Jesus, and reaching out to our still wandering brothers and sisters. Ngayon po ay magkristomustahan po tayo at maki-fellowship saglit bago po tayo umuwi. Diyan po sa ating fellowship, welcome center. God bless everyone. Mahal na kapatid, iyo bang nababatid? Si Jesus ay naghatid, pag-ibig na walang patid. Ganap kanyang kagalakan, sa tuwina ang kalakasan, ipamuni ating kaligtasan. Mahal na kapatid, iyong bang nababatid? Si Jesus ay naghatid, pag-ibig na walang patid. Ganap kanyang kagalasan, sa tuwina ang kalakasan, ipamuni ating kaligtasan. Sa bagong pagpasa walang hanggan, puno ng gulay, pag-asa at tagumpay. Halina't sama-sama, sa Kanya lamang sasamba. Purihin si Jesus na walang humpay. Kamusta kaibigan? Magkilos ka ay tunghayan, kabutihan niya'y tikman, biyayang inilaan. Ganap kanyang katapatan, sa tuwina ang kaalwanan, ipagpuni kaluwalhatian. Sa bagong pagpasa walang hanggan, puno ng kulay, pag-asa at tagumpay. Halina't sama-sama, sa Kanya lamang sasamba. Purihin si Jesus na walang humpay. Sa bagong buhay, pagpasa walang hanggan, puno ng kulay, pag-asa at tagumpay. Halina't sama-sama, sa Kanya lamang sasamba. Purihin si Jesus